Nasaktan ka na ba dahil sa ngalan ng pag-ibig? Baka mali ang intindi natin tungkol dito. Kaya panoorin niyo po itong mensahe na ito sapagkat dito nawa ay maaralasan natin ang tunay na pag-ibig. We are doing a series on knowing God. And alam niyo kung gaano ka-importante ho ito. Kasi unang-una, yung knowing God, bukod sa ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at yung encouragement, strength sa mga hamon na dinadaanan sa buhay, yung ating eternity is at stake. No? Kaya importante ho itong knowing God na ito. Kasi nga, isipin ninyo, ano sabi ng Lord? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, ang katangi-tanging Diyos at sabi ganon, at si Yesu Kristo na iyong ipinadala. Alam niyo kung bakit mahalaga yon? Kasi yung word na no, gusto ko lang balikan, yung word na no ay isang intimacy na kung saan kulang ang oras o ang panahon para ito ay i-enjoy. Kaya it's more than time. Hindi yung parang, walang hanggan. Hindi. The reason why na walang hanggan, kasi sobrang nakaka-enjoy yung relationship na yon. Ano ba? Kaya nga, like ko sinasabi, hindi nasusukat ang haba ng biyahe o kaya ng pagsasama sa oras o kilometrahe. Ito'y nasusukat kung sino yung kasama mo. O, di ba? Kung sino yung kasama mo, kung enjoy kayo, hindi nyo mamamalaya ng oras. Pero kapag hindi nyo enjoy ang isa't isa, yung 5 minuto ay parang forever. Nasusundan? Now, kaya ho ito po ay napaka-importante at ang blessing naman natin sa Panginoon Diyos, siya mismo ang nagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. At gusto niyang makilala natin siya. At hindi lang yon. Yung pagkakilala sa kanya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. First, to say no to ungodliness because grace is more than just unmerited favor. It is not just a belief. He is the person who appeared to us in the person of Christ. Kaya when we talk about grace, we're not talking about yung parang ito, doktrina nito, hindi. We're talking about Jesus. Are you following? Kaya ito ay person. So ngayon, siyempre, gusto ko lamang pong diin ang lahat yan. Now, may tanong lang ako sa inyo. Sino sa inyo naniniwala kayo na mahal kayo ng Diyos? Praise God! Na mahal kayo kasi kapareho ng pagmamahal niya kay Pastor Peter. Pakita sa kamay. Ay, kumonte. Yung paniniwala niyo na mahal kayo ng Panginoong Diyos, kapareho ng pagmamahal niya kay Paul. Palit na maliit. Parang umuunti, no? Kasing kapag kapareho ng pagmamahal niya kay Jesus. Ayan, parang, aaminin ko sa inyo, may mga tao, bagamat kilala nila na Christian na sila, na-experience sila si God, hindi sila ganun katiyak, nagmahal sila ng Diyos, kapareho ng pagmamahal niya kay Jesus. Minsan isip natin, hindi ako kasing ganun kabait Parang mahal ako hanggang dito lang. Di ba? Parang hanggang dito lang. Pero yung confident ako na mahal ako talaga ni Jesus o kaya ni God ng kapareho ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesus, parang medyo hindi ako sigurado. Kaya yan ang ating topic ngayong hapon. God is love, love like God. Alam mo ninyo, kapag naintindihan na natin na ang Diyos ay pag-ibig at tayo'y magmamahal, katulad ng pagmamahal niya, alam niyo isang bagay maintindihan natin, lalo nating ma-appreciate anong ibig sabihin ng Kristiyanismo. Lalo nating ma-appreciate yung ating relationship sa Kanya. Kaya ito po ay napakahalaga. Ganun pa man, lalo natin itong ma-appreciate kung naintindihan natin yung unang mga aral, yung holiness at saka yung wrath of God. Di ba? Minsan kasi ang hirap isipin, loving God, tapos may wrath? Pwede ba yun? Pwede bang pagsamahin ang wrath or puot at pag-ibig? Nakuha ninyo? Kasi alam nyo, yan ang nature ng pagmamahal.
Ang totoong pagmamahal, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6, does not love unrighteousness, but loves the truth. Ang pagmamahal, hindi ho po pwedeng, kung wala ho yung issue ng holiness, hindi natin maintindihan ano yung pag-ibig. Kung wala ho yung issue ng wrath, hindi natin maintindihan ano yung pag-ibig na meron tayo. Tingnan ho natin. Sa Isaiah 59, ito sabi niya, behold, the Lord's hand is not so short. Ang Diyos, gusto niya kanyang tulungan. Sa pagmamahal niya, gusto kanyang tulungan, gusto kanyang abutin. Kanya lang, ang kamay niya, hindi naman maikli, na hindi kanya mailigtas. Sabi niya, ni ang kanyang tenga, hindi naman bingi, na hindi kanya marinig. Pero yung kasalanan mo, ang siyang naghihiwalay sa iyo at sa Diyos. Yung kasalanan mo na nagtatago ang kanyang mga mukha mula sa iyo, sabi niya, kaya hindi kanya marinig. You know what God is saying? Because of our sinfulness and His holiness, we are separated. Kahit gusto kanyang tulungan, hindi kanya matulong-tulungan kasi nga, there is a separation, there is a barrier between us and Him. Naintindihan po natin. Yun ang essence ng holiness. And alam niyo pa po ano pa epekto niyan? Tingnan ninyo. Yung daw pong mga duwag, mga taksil, mga karumal-dumal ang ginawa, ang mga mamamatay tao, ang immoral na tao, sabi gano'n, ang mga mangkukulam, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng apoy lawa na naglalagablab ng apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Isipin nyo, dahil sa holiness ng Diyos at yung kanyang puot sa kasalanan, sabi niya, lahat ng makasalanan na yan ay doon ang lugar. Sino dyan ang ligtas? Sige nga, isa-isahin natin. Duwag. Siguro naman, iba sa atin hindi duwag. Pero ang duwag na tinutukoy dito, hindi tatayo sa katotohanan dahil sa karuwagan. Hello? Naalala ko, meron po ako napanood na reels na sa eskwelahan, yung teacher, pinaalis na lang yung estudyante. Sabi niya sa estudyante, first day of classes. Sabi niya, umalis ka dito, I don't want to see your face again. Sabi pa naman ganun, and you cannot attend my class. Hindi ka pwedeng umattend sa aking klase. Labas ka. Bakit po? Anong ginawa ko? Walang ginawa. Sabi niya, basta, lumabas ka na. Siyempre, umalis yung ali. Tahimik lahat. Sabi niya, anong essence ng law? Tanong niya sa mga estudyante. Justice. Okay, yung bang ginawa ko, just? Sabi niya, hindi. O ba't hindi kayo nagsasalita? Kasi hanggat hindi kayo nadadamay, hindi kayo tatayo. Yan ay isang uri ng karuwagan. O kaduwagan. Ayaw niyo ng karuwagan. O kaduwagan. It's a form of what? Cowardice. Takot. Hindi ako takot sa patay. Yung parang may mga tao kasi hindi ako takot. Ano, lalaban ka? Ayan ang linya pag tumawid ka. O, di ba? Tumawid. Last chance. Last chance pa no? May last chance pa. Hindi yun ang tinutukoy dito. Tinutukoy dito because they don't want to stand on what is right and true because of their cowardice. Now, itong unbelieving naman, taksil ito. Ito yung mga hindi naniniwala sa kahit obvious na, dahil ayaw nila yung moral standard ng Diyos, pinagpipilitan pa rin na yung gusto nila. Ngayon, when it comes to abominable, lahat ng mga karumal-dumal na bagay. Sa Bible, ang dami niyan, karumal-dumal na yan. Yung ginahasa ang sariling anak. Di ba? Talaga, parang hindi mo ma-imagine. Ayoko na pong isa-isahin pa. Yung isa, kinain yung anak, yung ganun ba? Walang ganyan dito, meron ba? No, at least kung nandyan yan, kinain ka na. Now, ano sabi dito? Mga mamamatay tao. Mabigat ito, yung mamamatay tao sa Bible. Alam nyo ba ibig sabihin? Yun lang, wala ka lang pakialam sa nangangailangan at meron kang kakayanan tumulong, mamamatay tao ka na. Ha? Yung kinancel mo lang yung tao dahil sa, hindi na kita friend. Ganyan. Hindi na kita kakausapin. Mamamatay tao na. O sino hindi ganyan? Immoral person pa. Nakipagtali ka sa hindi mo asawa, o kaya hindi ka pakasal, nakipagtali ka, o kaya naman, pinag-isipan mo lang sa iyong isip, sabi ng Bible, na you are already committed adultery in your heart. Sino naman ang hindi kasali dyan? No, isa pa, sorcerers. Yung sorcerers dito, ito yung nagkokonkok ng mga iba't ibang mga klase ng gamot kung saan para ikaw ay mahay, mawala sa sarili, kasamang durugista dyan.
Now, ito pa, idolaters. Idolaters, hindi lang naman limitado yan sa, sa mga sumasamba sa mga bato-bato. Kasama dyan yung minsan, ihambing nyo. Sino mga may kotse dito? Pakita sa kamay, huwag kayo mahiya. Hindi naman kayo kikidnapin eh. Oh. Minsan, mas mahaba yung oras natin paglilinis ng kotse kaysa mag-pray. Ano yung mag-isipan? Yung iba naman, sinasamba yung muka. Ang haba ng oras ng kaayos ng muka. Ay, sobra. Naku, paano ba yan? Ayusin na naman, lalagyan ng semento. Ay, naku, kung ano-ano na. Di ba? Kesa sa mapanahon na magbasa ng Bible. Doon pa lang alam mo na parang, oops, lahat gagastusan. Pero pagdating sa Panginoon, pinagtitipiran. Doon pa lang maintindihan mo na, there is something wrong. Di ba? Ito na naman, and all liars. Sino sa atin na hindi nagsisinungaling? At hindi nagsinungaling. Yung iba nga tumingin pa lang sa salamin eh. Ay, payat na ako. Magtimbang ka. Na malalaman mo. Lahat tayo sinungaling. Paano na yan? Naintindihan niyo ibig sabihin? Buti na lang mahal tayo ng Diyos kasi for God so loved the world that He gave His only Son or begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun ang tinutukoy ni God. We are all helpless. We are all hopeless. And yet here is God, because of His love, pinadala niya yung solusyon. Ito, may solusyon na ako. Yung anak ko mismo, the very person I cherish, the very person I valued, the very treasure I have in heaven, binigay ko sa inyo. Para nang sa ganun maligtas kayo kasi He did not come to condemn the world, but what? To save the world through Him. Now, ito ang amazing part. Sabi ng Lord, pero yung mga naniwala sa Kanya, hindi na sila mahuhusgahan. Hallelujah. But yung mga hindi naniniwala, ay nahusgahan na. Sabi niya, dahil hindi siya nananiwala sa pangalan ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Bakit importante yan? Ang Diyos, because of His love, hindi Kanya maipilitin. Kailangan maniwala ka sa anak ko, or else. Walang ganon. Sa Kanya, He will respect your choice. Kasi walang totoong pagmamahal kung walang pagpili. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ang Diyos, dahil siya'y mapagmahal, hindi Kanya pipilitin. Gusto mo matulog, matulog ka. Ako, hindi ako mapagmahal na tao, kaya pinupuna ko yung natutulog. Hindi, tulog lang kayo. No. Kasi sabi ni Lord, bahalin daw di ba? Kaya, ibig sabihin, may choice kayo, pabibigyan kita. Hahayaan kita. Hindi kita pipilitin. I will try my best to win you, but I cannot force you. Kasi parang kung naliligaw yan, pagka pinwersa mo, hindi na pagmamahal yun. Di ba? Kaya ganun din si God. Kaya lang, paano ba ibig sabihin ng manampalataya? Yan, nagkakatalo-talo na naman dyan. Sabi niya, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. Anong ibig sabihin nun? Ano ang kabaliktaran ng di pananampalataya? Ayon sa talata na to, hindi ako nagsabing to si Jesus, ha? At hindi rin si Paul de Vera. Naintindihan nyo? He who believes in the Son has eternal life. Anong kabaliktaran? He who does not obey the Son will not see life. So what does it mean? Akala ko ba salvation by faith? Yes! Kasi kung naniniwala ka, susunod ka sa akin. Kung naniniwala ka sa sinasabi ko, gawin mo, gagawin ko. Tama ba? Yung pinagagawa ko sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, why dare to follow me? So what God is saying, if you believe in Jesus, then you believe that I am the only way, the truth, and the life. There is no other way for you to be saved but through me. Maniwala ka doon. What else? Maniwala ka, then therefore, you follow my instruction. Does it mean na pag hindi ka nakapagsunod ng 100%, hindi ka naligtas? Obviously not. The point is this. At least yung direksyon ng puso mo patungo sa Diyos. Marami kasi ngayon, ginawang lisensya ang pananampalataya para magkasala. Yun ang sinasabi ni Jude. Tinan mo, beloved,
while I was making every effort to write you about our common salvation, habang lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa ating kaligtasan, sabi niya, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. Itong pananampalataya, pinasa to sa atin. It is not something we discovered. It is not something that we try to invent. No, pinasa lang to, na revelation to ng Diyos binigay sa atin. And look at what he said. For certain persons have crept in unnoticed. May mga nakapasok. Sabi niya, those who were long beforehand marked out for this condemnation. Ito yung mga hindi talaga ligtas, they do not really belong to God, and yet they pretend to be one. Ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi ni Lord, why do you call me Lord when you do not do what I say? Ako ba nagsabi niyan? Si Jesus. You know what God is saying? Marami ngayon tinuturo, dahil kay Kristo na tayo, dahil sa grasya ng Diyos, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Sa totoo lang, imposible mong gagawin ng bagay na alam mong ikagagalit ng minamahal mo. Nakipagkasundo ka, you were reconciled with that person. Alam nga namang gawin mo pa yung pinatawad ka na, gagawin mo pa yung makakasakit sa kanya. Kung sakaling magawa mo out of your weakness, maiintindihan ng Diyos yun. Pero kung gagawin mo, dahil lang sa isip mo, total, ligtas naman ako, I can do anything I want. Ay, mali ang intindi mo sa gospel. Kaya nga tayo nabigyan ng pag-asa kasi wala na tayong pag-asa. And yet now, God has given us hope. In Christ Jesus, we have salvation. Amen? Okay pa kayo? Kaya, gusto ko maintindihan natin to. Pag sinabi mo, Master, Lord, I believe in you. I'll follow you. Di ba? Kaya sabi Lord, if you want to follow after me, take up your cross, deny yourself, then follow me. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya alam nyo ho, hindi tayo salvation by works. Ganito yan. Yung gospel, we did not do the work in order for us to be saved. Hindi ganon. We are saved, that's why we're doing now the work that God has prepared beforehand, which is to do good works. And alam nyo ba kung ano ho yun? Hindi lang basta good. Akala ng tao, ang good, yung magbigay ng tulong sa mahirap. Hindi necessarily ganoon. Unang-una, hanapin natin ano yung dinesign ng Diyos para sa atin. Halimbawa, sa sample lang, mabuti bang kumanta at mag-lead ng worship sa harapan? Mabuti? Sino sabi, mabuti ba kita sa kamay? Wow! Eh, paano kung wala siya sa tono? Paano kung hindi siya marunong kumanta? Kunyari, kinakanta niya. Ano yung kinanta niyo kanina? Nakalimutan ko na. Ano yung kinanta niyo? Ha? O kanya, by your love. Yan. Ang kanta, by your love. Nada! Baka mamaya mainis ka pa sa kanya. Tumigil ka na! Hindi ka nakabuti, nakasama ka. Nakuha natin? Kaya ho, hindi lang yon. Kailangan mo munang maligtas, malinis. Bakit? Isipin nyo. Meron kang nakakahawang sakit. Nakakumot kang ganyan, na yung pagkakahawa, pag pinagamit mo yung kumot mo, siya din magkakasakit na. Ang problema, nakita mo yung matanda, awang-awa ka, ginaw na ginaw. Hindi siya makatulog sa service. Binigay mo yung kumot mo ngayon. Kontaminado, binigay mo sa kanya. Nakatulong ka? Hindi. Nakamatay ka pa. Kaya nga, we need first to be cleansed. We need first to be saved para makagawa tayo ng mabuti. Are you following? Hindi. Kaya importante ho yan. Now, balik tayo yan. Kaya God is love and therefore love like God. Ang sarap, no? Yes! Kailangan maintindihan mo na, Lord, how does you love me? Paano mo ba ako minahal? Tingnan ho natin. 3 bagay for our discussion for today. Malawak ang pag-ibig ng Diyos. It is infinite. It's hard to explain. But we will try our best sa pamagitan ng 3 ito, magkaroon tayo ng maliwanag na picture ng pagmamahal at paano natin ito ipamumuhay. First, God's love through the ages. God's love through His Son. God's love through you and me. Okay? Bakit importante yan?
Pag-usapan natin, God's love through the ages. Ano bang ibig sabihin nun? Tingnan natin sa 1 John. The one who does not love does not know God. Why? Because God is love. Inulit sa verse 16, God is love, and the one who abides in love abides in God. And God abides in him. So ano sinasabi niya? Look at this. God defines love. Andiyan pa ba kayo? But love does not define God. Okay pa tayo dyan? Anong ibig sabihin? Kasi tayo may mga concept na tayo ng pagmamahal. Tayo, may concept na tayo ng pagmamahal. May inis pa tayo, ito ang pagmamahal, ito ang pagmamahal, ito ang pagmamahal. Pero yung pagmamahal na naiisip natin, hindi si God yun. Si God ang magsasabi ano yung pagmamahal. Because God is love. Are you following? Kasi minsan, ang problema natin, tayo nag-iisip na, kung talagang si Lord ay pag-ibig, dapat, bakit niya tayo pinupuna sa mga mali natin? Mali yung pagmamahal mo. Kasi dapat titingnan mo sa lente ng Diyos because He is love. He is the very definition of love. Hindi yung definition natin. Andiyan pa kayo? Now, isa-isa natin. Ano ba si God? Unang-una, ang kakatuwa si God, the very nature of God is love. Kaya nga, tingnan nyo na lang, let us make man in our image. Nung nilikha niya ang tao, the reason why we're always longing to belong. Kaya lahat tayo, kaya iba napipilitang magsuot ng mga maskara. Ayaw nating makita ng tao ang ating mga kahinaan. Dahil ayaw nating makilala tayo, tapos i-reject nila tayo. That is our greatest fear. Kaya ang gagawin natin, magsusuot tayo ng maskara. We don't want to show them our weaknesses. Ang gusto natin makita nila yung ating best foot forward. Tama ba? Gusto nila makita yung, wow, ang galing niya. Wow, kaya takot na takot tayo magkamali sa harapan ng mga tao. Kaya pag pinagsaltaan yung isang tao, kinakabahan na matindi. Kasi natatakot siya na, baka kung ano masabi ko. Baka malaman lang di ako marunong. That's exactly the point. Kasi nga ayaw natin ipaalam sa tao ang ating weaknesses because we want to be accepted. Are you following? Yun ang problema. Kasi bakit? Kasi we are created by God in His image. Kasi yung Diyos na kilala natin is a triune God where they love each other. The Father loves the Son loves the Father, and obviously the Spirit glorifies God o glorifies Jesus who glorifies the Father. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga hindi pwedeng hindi triune God. Kasi how can He be love kaya even before eternity, before our creation, si Jesus o si God, mahal niya na, ibig sabihin, nag-exercise siya ng love kasi He is love. Are you following? Saan ko nakita yan? Tingnan natin, hindi ko yan inimbento. Samahan po ninyo ako sa John chapter 17 when Jesus Christ was praying before He was crucified on the cross. I in them and you in me, that they may be perfected in unity. You see? Now, so that the world may know that you sent me and I love them, even as you have loved me. Paano daw minahal ni Jesus tayo? Yung kanyang mga alagad, as God loved Him. Paano yan? Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. Wow! Paano daw minahal si Jesus ng kanyang Ama? Even before the foundation of the world. From eternity past, minahal na ni God si Jesus. Tama ba? And God is saying, and Jesus, I love them as you have loved me. So sinasabi ni Jesus, minahal ka, hindi ka pa nililikha. Naniniwala ka ba nun? So bakit importante yan? Para paalala sa atin. Minsan nagdududa tayo, Lord, mahal mo ba ako? Ang dami kong kapalpakan eh. Bakit? Kailan ba kita minahal? Nung wala ka ng kapalpakan? Palpak na palpak ka nga nun eh. Hanggang ngayon, palpak ka pa rin. But I love you even before the foundation of the world. Kaya hindi ako nasusurprise na nangyayari sa'yo. Kaya lang, yung iba, tinanggihan yung pagmamahal na yun, kaya hindi na ma-experience. Kaya ang kapalit nun, the natural law is you reap what you have sown. Are you following? Nabalik tayo dito ngayon. Totoo ba yan? Of course. Tingnan nyo, tuloy tayo. And I have made your name known to them,
and will make it known, so that the love with which you have loved me may be in them and I in them. So, ano ulit, paano minahal ulit ni God si Jesus? Before the foundation of the world. Kaya si Paul, ganun ang intindi niya. Tingnan ninyo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy, positionally holy and blameless before Him. Paano? In love. Andiyan kayo? Before the foundation of the world, abay, nakita ka na ni God. Mahal ko ito. Mahal ko ito. Karang sabi niya, kaya pinili ko siyang mahiwalay, maging blameless para sa aking purposes. Ako? Tayo nga mismo, ayaw natin yung sarili natin eh. Minsan titigil tayo, minsan kasuko na tayo sa sarili natin. Di ko na talaga kaya itong sarili ko. Naiinis na ako sa sarili ko. Totoo ba ako? Hindi. Pero si God, totoo. And sabi niya, I love you even before the foundation of the world. Hello? Kaya pag nakita ka niya, hindi siya nagugulat. Ay, ano lang yan sa mukha mo? Bakit puro foundation yan? Walang ganun. Walang ganun si God. Alam niya na. Di ba? Bakit? Ano nangyari sa mukha mo? Bakit nag-iba kulay mo? Nagluda tayon ka, no? Hindi siya surprised. Ay, ang sama na ugali mo. Oo, dati pa alam na ni Lord yan. Kaya, pero minahal ka pa rin niya just the same. Kaya uulitin ko, the only reason why we cannot experience His love, because we chose not to accept His love. And I pray that we will not reject His love. Nagkakadinan tayo. Tuloy tayo ngayon. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Biro mo, inampun niya tayo according to the kind intention of His will, to the praise and of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. Grabe, no? Kaya alam nyo, gusto ko lang ipaintindihan nyo itong true, yung love ni God through the ages. You take it by faith. Are you following? You take it by faith. So remember the word. Faith. Para lang yan sa through the ages, para lang maintindihan natin. It's faithful and steadfast, a source of hope and renewal, infinite and unchanging, transformative and unconditional, heartfelt demonstration in creation. Gusto ko lang maintindihan nyo ito mabuti. Now, picturean nyo na, hindi nyo ma-memorize. I promise you, kasi ako hindi ko memorize. Nagkataon lang ako gumawa, kaya alam ko. Alright? Now, balik tayo. For example, faithful and steadfast. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness is to all generations. Kaya mula pa noon, doon pa sa lumang tipan, maging sa hanggang ngayon, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Are you following? Kaya sabi ng Lord, tuwing umaga, tatandaan natin, Lord, bagsak na naman ako. But remember the Lord's loving kindness. Sabi niya, indeed never cease. Hindi yan nagbabago. He is faithful. Kaya sabi niya, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is His faithfulness. Now, bakit importante yan? If we are to love like God, ano sabi ng Lord? Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Paano daw? Faithful and steadfast. Hindi, mahal, nung ano pa lang, nung kakasal pa lang, this is the day, wow, that the Lord has made. Saya mo. Pero nung pagdating niyo sa bahay, naghilamos, nawala yung kilay, nawala yung labi, nagtanggal ng ngipin. Sabi niya, yung mahinhin na pagkakain, busog na ako. Nagtanggal, tapos nakatas ang paa, pakiabot ang pates. Kalubok ka, ganyan. Magmamahal ka pa rin ba? Kasi mga lalaki, hindi ikaw ang pinakasalan ko. Dinaya mo ko. Walang dinaya mo ko. Kasi that is exactly the point. Walang dinaya kasi God has ordained you and me to be together forever. So you are to be faithful. And even among us Christians, bilang magkakapatid, hindi mo pinili ang kapatid mo. Katulad sa isang pamilya, hindi mo pinili yung kapatid mo, but you are to love your brother. You are to love with faithfulness and steadfastness. Hindi yung parang, asar na ako sa kapatid ko kasi yung sama na ugali niya. Hindi mo naman siya minamahal dahil sa ugali niya. Minamahal mo siya dahil sabi ni Jesus, mahalin mo siya.
Nandyan pa tayo. Okay? Now, kaya ang sabi ng Lord, ang pag-ibig niya ay tapat. It is a source of hope and renewal. Bakit source of hope and renewal? Kasi ang dami natin mga problema. Pag ang dami natin problema, totoo ba to? Na mahal ako ng Diyos, ba't ang dami kong problema? Ang dami kong utang, hindi ko mabayaran. Ano ba to? Mahal ba talaga ako ni Jesus? Sabi ng Lord, alalahanin mo ito. Bakit? Sabi nga ni Francis Chan, gustuhin mo man siya o hindi, gusto ko yung sinabi niya. We are so quick to be cynical and complain. We fail to remember that God is love. He loves us, and if we truly understand that love, it would change everything. May mga bagay na beyond our control na nangyayari, and we might question and say, bakit nangyayari ito? But if you know that God is love, He will not allow anything to happen that is not good for those who love Him and walk according to His purpose. Nagkakanindihan tayo? So pag may problema, isipin mo, Lord, thank you for allowing this kasi alam ko, mahal mo ko, hindi ito para sa ikasasama ko. Naintindihan? That helped me a lot. Nung marami ako mga pinagdaan ng siniraan ako sa radyo, tiniraan ako sa dyaryo, siniraan ako ng kung ano-ano. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you. Why? Because I believe that you are still in control at hindi ka natutulog. Alam mo kung anong totoo. Amen? Eh dahil doon, panatag ako. Parang si Joseph. Di ba? Si Joseph, binenta ng sariling kapatid. Pero panatag ang kalooban. Kaya the hand of the Lord is upon him. Bakit? Because he knows that God loves him and He will never fail him. Dahil yun ang ating Diyos. May pinagdadaanan ka. May utang kang di mabayaran. Kahit makulong ka, hindi ka naman iiwan ni Lord. Ba't naman kailangan makulong pa? Hindi man lagi kasi hindi ka makukulong. Di ba? Pero kung totoong naintindihan natin si God, kahit anumang mangyari, alam natin, my God knows what is best for me. Naalala ko may isang babae nagsabi sa akin, Pastor, kailan kaya ako makapag-asawa? Pag may nanligaw na sa'yo. At sinagot mo na. At kayo na. Sabi niya, wala eh. O di wala. Paano yun? Hindi ba ako mahal ni God? Sa sobre niyang pagmamahal, ayaw ka niya ibigay sa iba. Wow! Sweet! Di ba? Wow! Bakit yung iba? Ayaw din sa kanila. Dito. Kaya sabi ko rin sa kanya, alam mo, minsan, lang isipin mo, it's better to be alone than to bring the devil along. Are you following? So, importante na you know that our God cares for us so much. Kasi sabi ng Bible, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Why? Who comfort us in all our afflictions. Because He's a God of love. So that we will be able to comfort those who are in any affliction. You know what God is saying? Believe ako sa'yo. You can comfort others. You will reflect me to people who love me. Amen? Kaya doon ka oo nga no, praise the Lord. Di ba? Now, ito pa, infinite and unchanging. Hallelujah. Sabi ng Bible, give thanks to the Lord for His good, for His loving kindness is everlasting. Kung si David ito, can you imagine, he fell big time. And yet he knew the Lord sustained him. And His love never changed. Did not change. Bakit? Isipin mo, pwede rin sabihin, ganyan pa, ginanti mo sa akin. Bahala ka na, ayoko na sa'yo. Hindi si Lord, hindi siya piniwan. Hindi siya pinabayaan. Kaya alam mo, minsan iisip natin, Lord, paano po ba? Mahal mo pa ba ako? To some of us, feeling natin limited yung pagmamahal ng Diyos. Umabot na ako sa hangganan ng aking pagmamahal. Ikaw yun. But not God. God is unlimited. God is infinite. Kaya hindi siya umaabot sa hangganan. Because He loves you. Diba? Ulitin ko lang, bakit may wrath? Because they chose not to accept His love. Are you following? But to God, He'll never change. Kaya sabi nga nila, wala kang magagawa para magbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. He does not love you just because you have great achievements. Hindi kanya minahal dahil ang dami mo na-share na tao. Dahil ang dami naging Christian because of you. Hindi kanya minahal because of your achievements, because of your good works. Walang ganon. He loved you, period, because of who He is. Nagkakaintindihan? Kaya ito, importante ipaalala sa kasabi ng Lord. Tingnan nyo, ilang beses niya na-rebuke yung mga Israelites. The Lord appeared to him from afar saying, I have loved you with what?
with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Ako pa nga nilalapit kita sa akin. Kahit sa tigas ang ulo mo. Kaya sabi tuloy ni A.W. Tozer, because God is self-existent, His love had no beginning. Because He is eternal, His love can have no end. Because God is omniscient, He sees everything that is happening in the universe at all times. Because He is omnipotent, He can interfere with all things that He has made. And because He is sovereign, everything that happens is ultimately under His control. And therefore, His love is a comprehensive and unfathomable reality. Amen? Ganun bang naintindihan mong pag-ibig ng Diyos para sa'yo? Now, si Jesus, sabi niya, itong mga alagad niya, Peter will betray Him. He would deny Him 3 times. The disciples would leave Him alone. When He was in great sorrow, everybody slept. Diba? But look at what Jesus said. When He was about to be crucified, ano sabi niya? Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the very end. Grabe, no? Sabi niya, hindi magbabago pag-ibig ko. Si Judas, ganun din. Mahal naman niya si Judas. Kanya lang, si Judas tinanggihan yung pag-ibig niya eh. Naunawaan? Now, gusto ko yung ginawa ni David Jeremiah in one of his preaching. Etong ginawa niya. Sabi niya, binasa niya yung Psalm 139 at pinaltan niya ibang mga words para just to remind himself of the love of God. Sabi niya, where can I go from your love? Lord, or where can I flee from your love? If I ascend to heaven, you are there. Your love is there. If I make my bed in Sheol, behold, your love is there. If I take the wings of the dawn and I will dwell in the remotest part of the sea. Sabi niya, even though your love will lead me and your love will lay hold of me. If I say, surely the darkness will overwhelm me and the light around me will be night, even the darkness is not dark to your love, and the night is as bright as the day, darkness and light are alike to your love. Grabe, no? Parang ilagay niyo yung sarili niyo sa ganyan. Lord, grabe yung pagmamahal mo. Hindi nagsasawa. Aaminin ko sa'yo, minsan nagsasawa nga ako sa sarili ko eh. Pero natutuwa ako si Lord di nagsasawa sa akin. Naintindihan? Lalo na pag kumakain ako, sabi ko, Lord, gusto ko nang pumayat. Nagsasawa na ako, takot-takot ako. Sabi ni Lord, di ako nagsasawa sa'yo. Iuuwi din kita sa katakawan mo. Naintindihan niyo? Remember, our God is a loving God. It's also transformative and unconditional. Di ba? God's love is not earned through human merit, but it's an expression of His infinite goodness, mercy, given freely to all creation. Ano sabi ng Lord? But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Billy Graham beautifully said it, God loves you. He loves you. He loves you as you are, not as you should be. The way to have peace with God is trust in Jesus Christ, who loved you and gave Himself for you. And of course, He accepted you as you are, but He will make you the person He designed you to become. Yun ang totoong love. Nagkakaintindihan? Okay. Now, ito pa po, nakakatuwa. Ano sabi ng Lord? Sabi niya, kaya naman, dahil transformative, kailangan kitang disiplinahin pag kinakailangan. Kasi bakit? Do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. Bakit? For those whom the Lord loves, He disciplines and He scourges every son whom He receives. Nagkakanindihan po. Kapag di ka dinidisiplina, baka tinanggihan mo yung pagmamahal niya, kaya hindi ka part ng family niya. Naunawa natin? Pero kung dinidisiplina ka niya, praise God. Ibig sabihin, part ka ng family. And He loves you. Alam niyo isang disiplina ng Lord na pinakaayaw ko ma-experience? Yung biglang parang tahimik na siya. Ayaw niya na makipag-usap. Yung bang nagbabasa kang Bible, wala kang natatanggap. Nagpe-pray ka parang nasa ceiling lang. Nangyari sa akin, Lord, huwag kang ganyan. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, please. Bawa ka sa akin, patawarin mo ako, ano nagawa ko. Bakit hindi ka nagsasalita sa akin? Ba't di mo ako kinakausap? Lord, huwag kang tatahimik, hindi ko kakaya. Okay nang tumahimik ang asawa ko. Okay nang tumahimik ang mga anak ko. Huwag kayo. Huwag kayo.
Okay nang tahimik ang kongregasyon dahil natulog sila. Okay lang. Huwag kayo. Nagkakaintindihan tayo? And marami sa atin, sobrang sanay tayong ganyan, hindi tayo kinakausap ng Diyos. Nagbabasa tayong Bible, wala tayong naintindihan, hinahayaan lang natin. Pag-isipan niyo mabuti, kung kayo po ay may kairog at hindi niyo naintindihan ang mga pinagsusulat niya, pipilitin niyong babasahin pa ulit-ulit para maintindihan ninyo at kung hindi, tatawagan niyo anong sinasabi mo. Tama? Dahil hindi kayo papayag na hindi kayo nagkakaintindihan. Are you following? Kaya yan isang bagay na hindi dapat natin pinagwawalang bahala. And it is always heartfelt and demonstrated in creation. Why? Look at this. God saw all that He had made. Behold, it was very good. And there was evening and there was morning in the sixth day. Alam niyo ba, nung binabasa ko yan, pag-isipan niyo mabuti. Magsabi niyo, then there will be, and there was light, and it was good. Lord, bakit naging good? Talaga naman perfect ka. Obviously, you cannot do anything bad. Wala namang point of comparison. Ano yung ibig sabihin good? Pag-isipan niyo mabuti. Nung pagbasa ng Genesis chapter 2, ano sabi ng Lord? It is not good for a man to be alone. You know what God is saying? Nung kinreate niya yung langit, iniisip niya ang tao. And let there be light. And it was good. This is good for the human beings. Kaya alam niyo ho, mahirap ang madilim. Tama ba? Tama? And He separated the waters from the land. And it was good. Bakit? It is very good for people not to be in the sea. At saka nandito lang. Nakuha ninyo? Our God, when He created the heavens and the earth, sobra niyang inisip ang tao. Kaya po, sa pag-aaral ng siyensya, konting distansya lang nalapit sa araw, we're dead. Konting distansya lang mapalayo sa araw, we're dead. Because God thought of you when He created the heavens and the earth. Amen? Kaya ito ay blessing ng Diyos sa atin. Kasi sobrang bait ng Diyos. So what God wants us to do now? Kaya itong sabi ho ni Spurgeon. Sabi niya, to sum up what we have said in 4 words, for breadth, the love of God, of Jesus is immensity. For length, it is eternity. For depth, it is immeasurability. For height, it is infinity. O Christian, may the Holy Spirit instruct you in these great things. You cannot measure the love of God. Hallelujah. And alam niyo po, itong love na to ay amazing. Pinakita niya to through His Son, Jesus Christ. Pag-isipan niyo mabuti. Anong sabi ng Lord? By this, the love of God was manifested. Pinakita sa atin that God has sent His only begotten Son. Yung word pa, only begotten, ang ibig sabihin niyan, cherished. Cherished po sa kinasisiya, pinahahalagahan. Yung pinakamahalaga, binigay niya. Yung pinaka-importante, binigay niya. Kaya po ba natin gawin niya? For example, meron tayong pinakamagandang singsing, ibibigay lang natin kung kani-kanino? Hindi, sabi niya, binigay niya yung pinaka-importante. At hindi lang yun, into the world. World of chaos. World of suffering. World of, yun nga, mga projects na hindi totoo. Type niyo ba yung ganyang mundo? Ayun, pero willing si Jesus pumunta sa ganyang mundo and to suffer along with us. At ang sabi niya, so that we might live through Him. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng saysay, ng dahilan para mabuhay. Nang hindi tayo naghahabol ng kung ano ng pera na hindi naman atin. Nakakapagod ata yun? Yung nabubuhay tayo na walang dahilan, nabubuhay tayo na walang direksyon. Type niyo ba yung buhay na ganyan na araw-araw gigising ka sa umaga para lang mag-aalmusal, tapos papasok sa square, nagmamadali ka dahil alam, matatraffic ka na naman, malilate ka na naman. Sabi nga ng asawa ko, iba hindi na nakaligo, kung naligo man, hindi nasabunan, hindi nagsabon. Huwag ka mag-alala, pag na-late ka, doon ka nasasabunan. Hindi, at least, di ba? Pero ang punto, gusto bang ganung buhay, paulit-ulit na lang. Tapos pag uwi sa bahay, ito na naman ito, papagod ka na naman, sasalubungin ka na naman ng iyong asawa, sasalubungin ka ng mga anak, tapos kakain ka na naman, para yung buhay, tutulog ka, kinabukasan, ganun na naman. Paulit-ulit. Gusto mong ganyang buhay? Walang kadahilan. Para lang kumita? Hindi, mayroong purpose ang Diyos. Hindi lang tayo nabubuhay para lang kumita ng pera. Yung pera, mayroong pandahilan. Kasi sabi na nun, and this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kaya tayo walang dahilan sa buhay because we have forgotten that we were created for God. At nagkahiwalay yan, at yung galit ng Diyos, yun ang ating nakikita. But in reality, galit niya yun sa kasalanan. Kaya naman,
He had to have a propitiation. Ano yung propitiation? Something that will make his anger or wrath be taken away. At ang tanging pwedeng gumawa lang yan, si Jesus. Kaya He is what? The propitiation for our sins. Hindi natin lubos na maintindihan. Para maintindihan ninyo, parang ganito. Napansin niyo po ba, pa nagpapatayo ng building, nagpapadugo sila? Nakita niyo na yon? Nagpapatay ng manok, nagpapadugong ganyan. Kasi in their mind, meron din silang ganong idea na may mga spiritual being na magagalit. Kaya kailangan ng padugo para makalma sila, hindi sila magalit. Tama? Kasi saan nila nakita yan? Because that is a reality of our relationship with God. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya naman, Jesus, a blameless Son of God, and parang kumbaga, the very Lamb of God na unblemished, had to be offered. At dahil doon, He will take away the sin and we would be accepted. At hindi na magagalit ang Diyos because He was satisfied with the offering. Kaya nga ang tawag kay Jesus, ano? Ang tawag kay Jesus. The next day, so Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kaya makikita niyo yan sa Passover, makikita niyo yan sa burnt offerings, laging merong offering. At hindi kaya ng mga offering ng mga tao. And God Himself nagbigay ng lamb. Si Jesus, He is the Lamb of God who will take away the sins of men. We could not afford it. We do not have it. And God Himself provided for it para sa iyo at sa akin. Sobrang pagmamahal. Kaya nga ho, sabi ho ng Panginoon, tingnan nyo naman po, anong sinabi ng Lord? Sabi niya, Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Siya yung naging sagot. Kaya tingnan nyo, sabi sa 1 Peter, knowing that you were not redeemed with perishable things, hindi na mga perang nawawala, like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. Now, alam niyo po ba, ito pang nakakagulat. Ano sabi ng Lord? Sabi niya, hindi lang basta sa spotless, anong ginawa niya? Sabi niya, ito ang sinasabi ng Lord. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Kaya sabi ng Lord, di ba? Love your enemies. Be perfect as your Father is perfect. Kaya sa atin, anong ginagawa natin sa enemies? Di, okay na yan, pinatawad ko na yan, pinag-pray ko na yan. Pero pag nakikita mo, kumukulo dugo mo. Ganun ba yung pagpapatawad? Pag nakita mo, ayan na naman siya, hipokrito. Yung iba naman, tahimik lang, andyan siya. Pero dahan-dahan lumalayo. Tapos hindi na makikipag-usap. Parang, okay na kami, okay na kaming ganyan, okay na yan. Hindi man lang aayusin. Ang excuse, pinag-pray ko na yan. Huwag mong gamitin ng prayer. Ang sabi, Lord, go to your brother and be reconciled. Tama? Yan ang sabi ng Diyos. Tayo mga Christian, hindi ko maintindihan eh. Hindi pa nga tayo magkakaaway. Pero hindi tayo nagpapansinan. Linggo-linggo, nagkikita tayo dito. Pagdating sa labas, parang hindi tayo magkakakilala. Oo, hindi tayo magkakilala. Pero the mere fact that we're Christians, hindi ho masamang ngumiti. Tama ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ngitian ninyo. O, di ba? Nakakatuwa. Tulog na tulog siya. Sa totoo lang, yun lang Asher. Nagsisasabing, magandang hapon po. Yun lang pansinin mo, magandang hapon din. Isang common courtesy dahil Christian tayo. Yung iba, magandang hapon po. Diba? Parang kung tayo pa lang, hindi na natin makita, we belong to one body of Christ. How much more pagdating natin sa labas? Di lalo na sa parking. Diba? Ta-na-na-na! Parking, diba? Parang unahan. Sa totoo lang, di ba sabi ng Lord, they will know that you are my disciples because you have love for one another. Kung tayo nga hirap pa tayo eh.
paano pa kaya pagdating sa labas? Kaya no wonder, even if we try to win people to Jesus, they could not see the reality of love. Because they could not see Jesus in us. Kaya sa totoo lang suplado akong tao. Pero sa awa ng Diyos, natuto akong umiti kahit di ako pinapansin. Sa awa ng Diyos, ayaw ko magpa-picture. Pag may nagpa-picture, di na ako maangal. Alam ko naman yung feeling, kasi nakita, pa-picture tayo, pastor. Pero pag magtatanggal na para sa memories, ako una tinatanggal eh. Sino ba yung pangit na yun? Na-experience ko na yan na maraming beses. Narinig ko pa nga, nung hindi pa uso yung mga camera natin, may film pa. Sino yan? Pinicturean mo ang pangit. Tinuturo ako? At andun ako sa likod. Dahil ko lang kaya! Kaya hindi na ako nagpapapicture noong mga panahon na yon. Sabi ng Lord. Pero ngayon, sabi ng Lord, tiisin mo na yan. You're not doing that for yourself. You're my mascot. Okay, mascot. Di ba? Ang mascot, ang totoong tao nasa loob. Tama? And they just want to have pictures because you represent Jesus. Whether you like it or not. In a sense, tayong lahat, ayaw mo mang ngumiti, you represent Jesus. Because He is the manifestation of the love of God. You're willing to sacrifice just as Jesus sacrificed. Amen? Kaya nakakatuwa ang Panginoon. Sabi niya, kasi siya ang naging righteousness natin. And look at what He said. Look at what He said. Anong sabi ng Lord? Who will separate us from the love of Christ? With tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Wow, wala! Walang makakapaghiwalay. Kaya sabi niya, but in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us, because He is the manifestation of God's love. And look at this, for I'm convinced that neither death, nor life, nor angels, principalities, present things to come, powers, heights, depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Magduda man ang tao tungkol sa'yo, si God, hindi nagbabago ang pagmamahal niya para sa'yo. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya para sa atin. He loves us just the same. Kasabi ni John Stott, the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting Himself for man. Sabi ho ng Panginoon, sabi ho niya rin, ito po sabi ni Archie Sproul, the absolute truth that God is love has never been as vital as it is in our day. The world often stands in opposition to God. However, the nature of God is to sympathize with our trespasses while calling us to Himself. Kahit ayaw natin siya, nandun pa rin siya, tinatawag niya pa rin tayo, lapit ka na, magsisi ka na. Habang may panahon, pinapakita niya pa rin mahal niya tayo. Hindi niya pa rin tayo sinusuko. And finally, God's love through you and me. Alam niyo, sa totoo lang, ang sarap pong isipin. Minsan, nararamdaman natin pag-ibig ng Diyos. Sa mga kapatiran natin, no? They're willing to sacrifice, they're willing to help, they're willing to be there to assist you. Daman-dama mo, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Di ba? Kasi nakita ko yung pagmamahal ng mga kapatid. Nung may sakit ako, they were praying for me. Nung ako may problema, they're there to help me. Di ba? Kasi sabi ng Bible, look at this, Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who is loved is born of God and knows God. Now, tuloy pa rin natin. Sabi niya, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Bakit inuutos siya pa kung talagang born of God na tayo, we will love? Yun sabi ng Panginoon eh. Bakit kailangan niya iutos? Ganun talaga kasi kung mapapansin niyo, kahit si Lazarus, alam niyang bubuhayin niya, patay na eh. Bakit inutusan pa rin? Lazarus, rise up! Di ba? Kasi the very word of God has to bring that power in us as He tells us what to do. Because He is telling us what to do because He knows that He has given us the power to do it. Nakuha ninyo, parang ang hirap naman sabihin, magmahal ka na wala kang capacity to love. Tama ba? Hello? Halimbawa, uy, kain ka na. Eh wala, nakatahi yung labi mo. Paano ka kakain? Parang ganito, para lalo natin maintindihan. Halimbawa, yung nanay umuwi. Sabi sa kanya, nung nanganak siya, that baby, sabi ni God, will live for 100 years. Pagdating sa bahay, hindi niya pinapakain. Bakit mo napakain? Sabi ni Lord, He will live for 100 years. Ano? Dapat, pakainin
Pakainin mo dahil He will live for 100 years. Di ba? Parang mga bata, sabi ng Lord, papasa ka sa exam mo. O, kung papasa ka, ano gagawin mo? Ay, mag-aral ka. Mag-take ka ng exam, tama ba? Kasi kung di ka mag-take ng exam, paano ka papasa? Kung di ka mag-aaral, paano ka papasa? Ay, yung iba, iniisip nila, papasa ka dahil tutulungan ka ng Diyos. Nag-pray na lang, hindi na nag-aaral. Lord, tulungan mo ako. Tapos titingin sa katabi, ay, answered prayer. Hindi ganon. Kung naniniwala ka that God answers your prayer, then you do your part. Tama? Pag sinabi ng Lord, babayaran ko utang mo, magbayad ka ng utang. Hindi yung, iintay mo pa, Lord, bayaran mo na. Hindi. Maging responsable ka, magbayad ng utang. Pero kung hindi ka nagbabayad ng utang, kahit anong panalangin mo, hindi ka makakabayad ng utang. Yun ang sinasabi ng Panginoon, beloved. Kaya alam niya, kaya you love one another. Tinuloy niya pa, no one has seen God at any time. Paano makikita ng tao? If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Kaya nga ang Panginoon nagbigay ng solemn warning. Ano sabi niya? If someone says, I love God and hates his brother, he is what? A liar. For the one who does not love his brother whom he has sinned cannot love God whom he has not sinned. Alam niyo, minsan nakakalungkot, no? In the name of money, mana, aawayin ng kapatid. Mana lang yan, pera lang yan. If God is our provider, bigay mo na yung mana na yan. Ba't mo aawayin yan? Mag-aaway kayo ng kapatid dahil sa mana? Niloko ka. So what? Hindi naman nila maluloko ang Diyos. Nagkulang ba ang Diyos sa atin? Hindi naman eh. Kaya alam minsan, kaya tayo natatakot, kasi natatakot tayo, baka tayo kalangin. Huwag ka matakot. God is good. Hindi niya tayo pababayaan. Basta seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag na tayo makipag-away. Di ba? Minsan makikipag-away pa tayo sa mga bagay-bagay. Dinaya sa negosyo, dinaya. Ibigay mo na sa Diyos yan. Hindi naman yan makakalusot. Lalabas at lalabasin ang katotohanan. Naintindihan po. Di ba? Hindi man natin makuha yung ustisya ngayon, palagay nyo, makakalusot sila sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also. Paano magmahal? Kahit kaaway mo, titiisin mo lahat ng nararamdaman mo because it's not about your feelings. It's about the heart of God. Are you following? So ngayon po, para lalo natin maintindihan, we will hear a testimony before I end. Ng isang kapatid who experienced the very same love na mula sa Diyos at they expressed it to others. No? Hindi lang sa isa't isa at maging sa iba. Ito po si Daryl and Cheryl. Ang mag-asawang Daryl at Cheryl. Palakpakan po natin, Panginoon, para po sa ating mga kapatid. At the start of the pandemic, my classmate shared the gospel with me and emphasized my need to encounter the love of Jesus. Around 1 year later, on a fateful day in October 2021, I found myself weeping for almost an hour, recalling all my sins and feeling deeply sorry for them, as I saw my filthiness compared to God's holiness. I knew I deserved hell, and on that day, I surrendered my life to Jesus. I had a deep thirst for His word and for godly conversations. And so I initiated that Cheryl and I join a discipleship group. In November 2021, I had my own personal encounter with the Lord. In a vision, I saw His wounded and bloodied body, and I realized how sinful I am. Despite this, I knew He loved me and accepted me with all my imperfections. At that moment, I accepted Him as my personal Lord and Savior. In the first week of 2023, the Lord strongly convicted me to reveal to Cheryl an infidelity I committed before we got married. I struggled, but I obeyed. And the next few months were full of resentment. There were days when Cheryl would cry, and I would comfort her by reassuring her and reading the book of Psalms to her. By God's grace, she eventually forgave me. But after that rocky part of our marriage, a lump in Cheryl's breast, which we had been downplaying for 2 years, was found to be malignant. She was diagnosed with stage 3 breast cancer. To make our circumstances even more complicated,
I was unemployed at that time. But the Lord, in His faithfulness, blessed us with the exact amount we needed to pay for Cheryl's surgery. When we got home after my surgery, I was so discouraged. I was afraid for my 2 young children and concerned about who would take care of them if anything happened to me. God made me realize that my children belong to Him and that He is able to love and care for them better than I ever can. I asked the Lord about His plan for me, and He reminded me that He wanted me to serve Him even when I was not healed yet. I humbled myself and did not even have the courage to ask, "Why, Lord? Why me?" It was going to be His way, not my way. I again bowed to His Lordship over my life and surrendered everything to Him. I realized I was nothing. I owned nothing, and His love and plans for my family were far better than my love and plans for them. Ironically, it was in the midst of Cheryl's condition and my joblessness that the Lord led us to start a couples D group. And right before our eyes, we witnessed the Lord's love through our upline D group, sending us food so that we didn't have to prepare meals because we did not have a household helper. We began seeing our D group members improve in their marriages and as individuals because of constant prayer and reading God's Word. God's love also became evident when people in our discipleship network were used by the Lord to lighten our financial load and helped pay for Cheryl's expensive medications. The Lord taught me to always tell others about God's love by sharing the gospel. To a delivery rider, repairman, tricycle driver, beggar on a footbridge, and many others who need Jesus. I also prayed over them for their personal concerns. I also had occasions to share Jesus with some of my present and past colleagues. Finally, whenever Cheryl and I attend family gatherings like birthdays, wakes, or reunions, the Lord would make it purposeful by letting people hear the gospel through us. What the enemy meant for evil, God turned for good. Since I am frequently outside for checkups, laboratory work, sourcing medicines, and undergoing therapy, I met individuals going through similar struggles and others with problems far beyond mine. The Lord gave me courage to share the gospel with a suicidal motorcycle driver, taxi driver, jeepney drivers, a tricycle driver estranged from his wife, hospital and clinic staff, hotel staff, with a cancer patient mother, a distressed mother, an agnostic cancer patient, and more. During the Unite Conference in July, when the call was made for people who need healing to come forward for prayer, I was one of the people who stood up to be prayed over. The Lord was very sweet to me as He led a breast cancer survivor to pray over me. I was deeply moved and thankful to the Lord. Looking back, I am always in tears as I acknowledge the goodness and love of God in my life. For everything that has happened, His track record is like no other. It humbles me to realize that it's no longer my story, but His story in my life. Today, our battles may not be over, but we know that the Lord, through His love, has already won the greatest battle we could never win. The Lord is our strength and song, and He has become our salvation. All praise, honor, and glory to God. Let me just end with one last story. Ito po'y nangyari sa China. Totoong pangyayari ito. Kwento to ni Watchman Nee. Meron pong isang Christian na meron siyang, kasi parang rice terraces, di ba? Nandun siya sa tuktok ng bundok, nandun ang kanyang taniman, yung kanyang rice field. Maagang-maaga, dinidiligan niya na yon. At itong kapitbahay na sobrang talino, binubutas niya yung rice field ng Christian para yung tubig bumaba sa kanya. Wala siyang kahirap-hirap.
Kung kayo ang nasa kalalagayan ng farmer doon sa taas, anong gagawin nyo? So tuloy lang. Dilig, araw-araw, hanggang sa napuno na siya. Hindi na to tama! Pero siyempre yung tono na yon, ako lang yon. Sa kanya, hindi, malagay ko mas mahinahon siya. Sabi niya, hindi na to tama. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para matigil na to. So he prayed and surrendered the situation to the Lord. Ang aga-aga, bumangon siya. Alam niyo kung anong ginawa? Diniligan niya yung rice field ng kapitbahay. At pagkatapos sa kanya, diniligan niya sa kanya. Dahil doon, hindi na kailangan butasin pa. Alam mo ninyo, dahil sa kanyang ginawa, yung pong kapitbahay, na pinagmasdan siya ng mabuti, bakit ito ganito? At napagtanto niya na ito ay tagasunod ni Jesus Christ. At dahil sa kanyang nasaksihan, siya mismo ay sumuko rin sa Panginoon Kristo. Kung kaya't, araw-araw, dalawa na silang nagdidilig ng sabay. Hallelujah. Amen po? And mga kapatid, mahahamon tayo sa ganyang mga pagkakataon. Kasi love is something beyond us. Unless God is at work in us, hindi madaling magmahal. In fact, it is impossible. Can you imagine? Mamahalin mo ang kaaway mo. Kapag posible, sabi niya ng Panginoon, posible, babatiin mo yung mga nagbumabati sa'yo, pareho lang kayo na makasalanan, ginagawa din nila yan. Pero yung babatiin mo, hindi bumabati sa'yo, ayun, Diyos lang yun, na at work in you. Kaya nagtatanong iba, paano ba yun? Isipin nyo, kung kayo naglalaro ng basketball, at sinapian kayo ng espiritu ni Michael Jordan, paano kaya ang laro nyo sa basketball? At isipin nyo ngayon na tayong dating makasarili at tayo ay napuspos ng Espiritu ng Diyos ng pag-ibig. Ano kayang klaseng uri ng buhay meron tayo? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi ho natin kaya ang magmahal kapareho ng pagmamahal niya. Kung wala siya sa atin. Kung hindi tayo naisilang sa Kanya. Kaya naman, mga kapatid, atin pong evaluate ang ating mga sarili. Ang diablo'y nananampalataya, nanginginig pa. Kaya sabi ng Lord, kayong nananampalataya sa akin, sunod kayo sa akin. At hindi nyo yung kakayanin kung wala ako sa inyo. Kaya kapatid, kung sa palagay mo, nakikita mo sa buhay mo na parang walang katotohanan, yung pagmamahal, walang katotohanan, yung pinapakita ng Diyos na para sa ibang tao, then be humble enough na aminin mo yun sa Panginoon. Lord, gusto ko maging totoo ka sa akin. Ayoko maging matigas ang puso ko kapareho ng kay Paraon na dinig ng lagi nakakarinig at nakakakita ng kapangyarihan mo. Pero tinitigasan niyang puso niya, hindi niya ginagawa yung pinagagawa mo. Kaya Panginoon, tulungan mo ako. Kaya kapatid, pinapahintulot ng Diyos makita natin yan upang maintindihan natin ang totoo nating kalagayan sa Espiritu. Kaya huwag mong tigasan ang puso mo. Be humble enough to admit, Lord, tulungan mo ako. Kasi malayo po yung naaaral namin sa buhay ko. Kung yan ang kalalagayan mo, then sabihin mo, Lord, ako po yun. Then, itaas mo kamay mo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, tinataas ko pong kamay ko bilang pagkilala. Na hindi ko po nakikita yung pag-ibig na yun. Kaya, Lord, tinatanggap kita ngayon at sinasabi kong naniniwala ako sa iyo na ikaw ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos at ikaw din ang kapangyarihan para ako'y magmahal kapareho ng sinasabi mo sa iyong salita. Yes, makitaas mo kamay mo. Be humble before God. Yes, yes. Yes, huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, hallelujah. Yes, sa mga nasa balcony, sa upper balcony, at mga nanonood sa online. Be humble before God and say, Lord, malayo po ako. At alam kong wala po yung kapangyarihan na yon. Lord, ayoko pong nadoktrinahan lang ako. Gusto ko pong maging totoo kayo sa akin. Kaya ngayon pa lang tinataas ko kamay ko bilang tanda ng aking pagsuko. Pagkilala na kayo ang aking Panginoon
Dahil sa iyo ako nagtitiwala. Kayo ang tagapagligtas. Kayo ang binigay ng Diyos Ama. At ang sino mang manampalataya sa iyo ay hindi na mapapahamak pa. At salamat, Panginoon, na sabi mo na kami ay may buhay na walang hanggan. Na kung saan ang katotohanan ng pag-ibig na to ay mula ngayon amin pong ipamumuhay sa biyaya ninyo. At sa sakaling kami madapa, hinihingi namin, Panginoon, ibangon nyo kami. Tulad ng pangako ninyo that the righteous man falls 7 times and he rises up 7 times. Dahil kayo ang may hawak sa aming mga kamay. Kayo ang may hawak sa aming mga bisig. Salamat, Panginoon Diyos, that you will not allow us to fall headlong. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for dying on the cross for my sin. Thank you, Jesus, that you are alive. You rose again from the dead. Thank you, Jesus, that you promised the Holy Spirit to be upon us. And thank you, Lord, that you have given us the Holy Spirit as we humbly come before you because you will fulfill your word as you promised. Thank you, God. Lord, we entrust ourselves to you. I believe in your words and allow us to walk faithfully in your love. At Panginoon naman, we pray, Father God, for every family we represent. Lord, please help us to be loving people. Help us, Father God, that people of the world will know that we are your disciples because we love one another. At magsimula ito sa aming mga pamilya, magsimula ito sa aming mga kani-kaniyang tahanan. Panginoon, na hindi na po yung pakiramdam namin ang masusunod, kundi ang pakiramdam ninyo, ang puso ninyo ang masusunod. Salamat po muli, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo pong bawat pamilyang aming nire-represent at patuloy niyo pong, Panginoon Diyos, pagyabungin ang pagmamahal ninyo sa bawat isa. At dalangin namin na ang aming buhay ay maging salamin ng pag-ibig ninyo nang sa ganun ng maraming tao ay maaakit, Panginoon, lumapit sa inyo dahil totoong-totoo kayo sa amin. Thank you, Jesus. We love you because you first love us. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta kayo? Magandang araw din sa iyo, Ian, at mabuti man ako sa biyaya ng Panginoon Diyos. Okay po, simulan na po natin. Unang tanong, Pastor Bong, ano ang meron sa pag-ibig ng Diyos na wala sa pagmamahal ng isang tao? Alam mo, napakalawak na tanong yan. Kasi unang-una, kung iahambing natin ang pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos, doon pa lang sa pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. So ang tao may hangganan. Yung pag-ibig ng tao ay may kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ito ay pag-ibig niya sa atin, ni bago pa tayo nilikha. Di ba? At ang pag-ibig ng Diyos, siyempre, sabi ng Panginoon, ay hindi natutuwa sa gawing masasama. At ito ay natutuwa sa katotohanan. Ang tao minsan, hindi natin alam kung ano yung masama at saka anong katotohanan. Kaya doon pa lang makita mo na yung basic na pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. At ang higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos, kung mapapansin mo, hindi kung ano yung mapapakinabangan niya, kundi ano yung maipagkakalob niya sa tao. Ang tao hindi. Ang pagmamahal natin madalas ay may makasariling hangarin. Kung mahal kita, dapat gawin mo to sa akin. Ang Diyos hindi. For God so loved the world that He gave. Husbands, love your wife just as Christ loved the church that He gave. Laging pabigay. Salamat for that, Pastor Bong. At para naman sa pangalawang katanungan, Pastor Bong, na-mention mo kanina yung kaganda ng pag-ibig ng Diyos. Ang tanong po ay ito, ano ang mga posibleng hadlang o dahilan kung bakit di ko maramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Ayan. Madalas, ang ating dahilan kung bakit hindi natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos, ay marahil hindi natin tinanggap yung pag-ibig ng Diyos. At kung hindi naman, ang ating pag-ibig, yung ini-interpret natin pag-ibig ng Diyos sa paraan ng ating pagmamahal. Kumbaga, parang iniisip natin, mahal tayo ng Diyos because of our merits. Na parang, kaya ako mahal ng Diyos kasi ginagawa ko ito. Hindi ko nagagawa. So feeling ko, hindi ako mahal ng Diyos. Ang totoo niyan, kung gusto mo malaman ang pagmamahal ng Diyos, wag dun sa nararamdaman mo, kundi ano yung ginawa ni Jesus Christ sa krus para sa atin, para sa iyo personally. Kasi sabi nga ng Lord, kung ikaw ay, kumbaga, mamahalin ka ng Diyos, kahit ikaw na lang mag-isa sa mundo na to.
At kung sakali mag-isa ka na lang, ikaw pa magpapako kay Jesus. Di ba? Ganun kanya kamahal. Salamat for that, Pastor Bong. At para sa huling katanungan, maaari bang magdamot ng pagmamahal? Lalo na sa mga taong tingin namin ay hindi karapat-dapat makatanggap nito. Ayan. Alam mo, kung iisipin mo mabuti, ano sabi ng Lord? Love your enemies. Be perfect as your Father is perfect. Pag inisip mo mabuti, sino yung mga hindi karapat-dapat na mahalin? Obviously, kaaway, hindi mo karapat-dapat mahalin yan. Kaya the very essence of love, hindi ka pwede magdamot kasi pabigay ang pagmamahal. So, kung ang kaaway ay worst na yon na klase ng tao na makakaharap mo sa buhay, mamahalin mo, katulad sabi ng Panginoon, ay naku pa, sino pa? Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, siya mismo, while we were still His enemies, He died or His Son died for us that we can be reconciled with God. So ano ang ating pwedeng ipagdamot kung ang pag-ibig ay pagbigay? Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa August 30 at 31. Ayain ninyo ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, at sama-sama po nating ipagdiwang ang katapatan at kabutihan ng Panginoon sa CCF sa loob ng 41 taon. Wow, praise God. Pero bukod ba dyan, para naman sa mga singles, iniimbitahan namin kayo na sumama kayo sa aming Converge Singles Conference sa September 5 and 6. At hindi lang yun, para naman sa mga kalalakihan, meron din ho tayong Made Men Conference sa September 19 to 20. Iscan nyo lang po ang QR code para makapag-register. And that's it for CCF Sunday Pastoral. God bless!